ah, pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon, nangilala sa mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba naman nais siyang subukin, kaya't sinagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng ganito? Sila na rin ang papatunay na mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan at nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasabsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang magkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So konti pagninilay lamang po, paalala po sa lahat, no? Ano ba ang tunay na paano ba makikilala ang tunay na simbahan maliban sa pagiging tinatawag ng Holy Catholic Apostolic Church, no? Siguraduhin natin na ito ay Holy Catholic Universal Apostolic. Ito binigay sa mga apostol, no? At ito ay actually Roman Church. Ito po ay sa pamamahala ng obispo ng Roma. Yung pinaka-main natin, no? Ngayon, mayroon pa 3 ministry yan para makilala natin ang tunay na simbahan na tayo ng ating Panginoon Kristo. Ano yung 3 ministry yun? Ministry of Preaching, Ministry of Healing, and Ministry of Exorcism. Mapapansin niyo po, nung bandang una, no, nag-healing siya, no, nagpapagaling siya ng mga may karamdaman, yung mga ketongin, yung mga bulag, yung mga pipi, no? So, mga paralitiko. And then, kahapon po, tsaka ito nakaraang araw, nandun yung tinatawag na Ministry of Preaching. So, binabahagi niya sa atin mga parabola, yung mga talinhaga, yung mga turo talaga niya, no? Para sa kaligtasan. And ngayon naman, pansinin niyo, pagpapalayas naman ng demonyo. So, kompleto po ang simbahan natin. Ang totoong simbahan, yun lang mayroon nun. Wala sa kanila yung mga exorcism na yun, lalo na yung solemn exorcism, di nila alam yun. Magpalayas lang ng demonyo, tapos na. No, solemn exorcism, yung ibang sekta. So, tayo lang po mayroon nun, no? So, speaking of demonyo, pagpapaalala po sa lahat, ang demonyo, hindi yung pag sinabi mong demonyo, ay makikita mo siya na yung pangit na demonyo na may sungay, tapos nakakatakot, may buntot, at kung ano-ano man. Hindi siya magpapakita ng ganyan. Paalala po sa lahat, no? Hindi siya magpapakita ng ganyan. Dahil matatakot ka, hindi ka mapapa sa kanya. Saan ba kukunin niya yung kagustuhan saan ka ba niya kukunin? Pakikita niya sa'yo ang alin? Ang mga magagandang bagay. Yun. So, gagamit siya. Hindi niya gagamitin ang mukha niya. Actually, originally, yun nga yung itsura niya ngayon, no? Sa mga exorcist priest natin, pagka talagang later on, no? Magpapakita siya, yun na talaga yung mukha niya. Pero una, maganda. Minsan nga, nagpapakita pa si Mama Mary. Minsan nga, si Jesus daw siya.
Magpapakita siya. So, magpapakita siya ng maganda. Ngayon, tingnan natin, saan ba nagpapakita para maimpluwensya ng tao agad-agad para lumayo sa Diyos? Ano yun? Number one, alam na pinaka number one dito? Pera. Di ba? So, ang pera, marami na nalaglag dyan. Marami nang na ano, mga negosyante na nalugmok hanggang sa bumagsak. Actually, kasama na po ako doon nung ako nasa abroad, ganun. Pera, pera, pera. Nung pabagsakan ha, pera pa rin hanggang sa yun. Hanggang sa magkakaso pa ako doon, nagka-problema pa dahil sa paghangad ng pera. Napakarami na ngayon ganun. Kahit ngayon kapatid ko, ganun na ano siya sa pera, pera, negosyo, negosyo. So, nandun yung influence niya dahil alam natin pera, di ba? Pag sinabi mo, lalo na, no? Mga mukhang pera, sabi nga, no? Kapag mukhang pera, kahit ano gagawin nila. Kahit kasalanan sa Diyos. Kahit mandaya yan, lalo sa trabaho. Mandadaya, hindi lang sa pera, minsan sa trabaho, nandadaya yan sa oras. Oras ng trabaho, kung ano na ginagawa, di ba? May mga ganun. So dinadaya mo ngayon ng Diyos, dinadaya mo rin ang employer mo. Kasi nagsusweldo yung mga kasamahan mo, nagtatrabaho na maayos para magpasweldo ng tama. Ikaw naman, petik-petik ka, pagnanakaw pa rin yun. Dahil dun sa pera lang ang gusto mo, ayaw mo naman magtrabaho ng tapat. So gusto mo lang ng pera, pera, pera. Influenced by Satan, ay, ayoko, hindi na, wala naman nakakita eh. Marami pong mga bagay yan. Pangalawa, ano pa yung isa sa pinaka ano ng demonyo gagamitin? Hindi siya gagamit ng mga pangit eh. Anong gustong-gusto sa mata ng tao? Yung magagandang babae. Amen? Alam natin yan. Sa magagandang babae yan sa social media. At even sa ibang sekta, ayan, si Brother Jando, naalala ko no? Nung kinukuha siya ng ibang sekta daw, sabi ni Brother Jando, di ba? Ano yon? Pinapainan ka ng magagandang babae. Di ba? So sabi ni Bro Jando, ilalapit sa iyo yung magandang babae. Imagine mo, pati mga ibang sekta, yun ang ginagamit. Talagang gagamitin. Gagamitin ng demonyo yon para ikaw ay lumayo sa tunay na simbahan. At napakarami na niyan na dahil dyan sa babae, may pumapatay, dahil sa babae, wasak-wasak ang buong pamilya. Yun mo, mapapatunayan talaga na sabi ni Jesus, kukunti maliligtas. At sabi rin niya na dumating dito ang liwanag, ngunit ginusto ng mga tao ang kadiliman. Ano pa ba? Yung kapangyarihan, yung power. No? Dahil sa impluensya ng power, nakikita naman natin ngayon, no? Yung politiko. Talagang ang gulo na. Why? Because of power. Impluensya yan ng demonyo na masarap magkakaroon ng kapangyarihan. Sige lang, diretso lang. Sige, magsiraan kayo. Kunin mo yan, kunin mo to. Dapat ikaw nandyan sa pwesto. Dapat kayo, dapat kayo, dapat kayo. Influenced by Satan, hindi nila alam yon. Kasi nga naman, kung ano yung attracted sa tao, yung gagamitin ni Satanas. Kunin mo yan, kunin mo yan. Sirain mo sila, sirain mo para makuha mo yung posisyon. And at the same time, popularity. Ano pa? Social media. Ngayon ginagamit ng social media ng demonyo rin dahil para yung ibang tao wala nang time magdasal. Wala nang time ngayon sa pamilya, sa asawa dahil anong nangyari? Mas mahal nila ang cellphone nila, ang YouTube nila. Napapansin niyo yun sa maraming tao ngayon? Mas maraming ginugugol yung pagso-social media kaysa sa pagdarasal at sa kanyang asawa o sa kanyang pamilya. 'Di ba maraming ganun? Imbis na bigyan ng time yung asawa, yung pamilya o mag-focus sa trabaho, minsan nagsa-cellphone din sa trabaho. And that's the influence of Satan. They don't realize. Tukso yun eh. Pero ang tao nagpapatukso. And remember, lahat yung tinatawag na seven deadly sin, nandoon po pumapasok yung palegas. Ano yung palegas? Una yung P, yung pride. A, avarice, kasakiman. L, lust. E, envy. No? So G, gluttony. A, anger. And S, sloth. Ano yung sloth? Katamaran sa paglilingkod na. Dito pumasok sa ebanghelyo natin yung envy. Kaya itong mga tao na, ano yan?
Diba? Nagpapalaya si Jesus daw dahil sa Beelzebul. Naalala ko tuloy si Pastor Rayan, di ba? Nung pumunta siya, nakita niya mismo yung ministry ng natutong simbahan. Si Father Darwin nagpapalayas ng demonyo. Ano rin sabi? Pareho-pareho. Hanggang ngayon, nangyayari to. Ah, scripted lang. Sabi ni Pastor Rayan, di ba? Yung iba naman, hindi na totoo yan kasi sabi ni Apostol Pablo, hindi na daw yan yung exorcism. See? Parehong-pareho hanggang ngayon nangyayari yan. Nagpapalayas ng demonyo ang mga exorcist priest natin kung ano na pinagsasabi na kasiraan ng mga ibang sekta. So, ganun na ganun ang pangyayari. No, pero paalala ng ating Panginoon sa Kristo, kung ano yan, kung yan ay galing sa demonyo, paano sila maghahari dito? Pero dito sa Ebanghelyo, pagpapatunay na ang Diyos ay walang imposible sa Kanya at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kapag ang Diyos nandyan, dapat walang demonyo. Amen? Kapag na kay Lord ka na, dapat walang demonyo makapag-impluwensya sa'yo. Focus ka na kay God. Lalakas ngayon ang control mo doon, no? Doon sa pagpapalayas ng mga demonyo sa buhay mo. Amen? Paalala po sa atin, paano ba ngayon maka-avoid sa mga demonyo yan? 4:7 na Santiago, ito po napakahalaga sa mga demonyo ng kasalanan, demonyo ng tukso, tukso sa pera, tukso sa YouTube, tukso sa babae, tukso sa lahat-lahat. Paano mo maano yan? Kasi kaya ang dami, totoo eh. Kaya ang daming may impyerno because of this evil influence. Kasi malakas siya, mas malakas siya sa tao. Ginawa anghel, isa sa pinakamalakas, mas malakas sa tao yung demonyo, yung mga fallen angels. Kaya hindi mo kakayanin yan. Paano makakayanan ngayon yung mga tukso na yan? Tukso ng galit, tukso ng inanakit, tukso ng kung ano man tukso. Paano paano mo malalabanan yan? 4:7 ng Santiago, ano sabi rito? Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo ang salita ng Diyos. So yung pala yun. So yung yung katawan mo ngayon, katawan lupa, mahina, lagyan mo na malakas na spiritual nourishment, spiritual food. Ilagay mo ang Diyos sa sarili mo, sa puso mo at isipan mo. Tandaan mo yan kapatid, kapag nasa iyo na si Kristo, walang demonyong makakatalo sa iyo. Amen? Yun lang po, naway marami tayong naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat